Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balad ang YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence. Aamin kaya sila? Itong si Torre, si Marbel, ang dalawang Remulla at si Lascania, na ipapatawag na sila sa ombudsman. Binibigyan sila ng 10 araw para sumagot sa mga akusasyong criminal at administrative charges over sa pag-arrest at pag-turnover nila kay former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands. Expecting ang ombudsman na sasagot sila 10 days for charges of arbitrary detention, usurpation of judicial functions, grave threats, graft and false testimony, and for the grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Diba mga kabibig, no? Ang bilis trumabaho ngayon ng ombudsman. Diba mga kabibig? Marami ang naging happy sa ginawang reaction, ginawang pag-call out ng ombudsman kina DOJ Secretary Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbel, CIDG Chief Nicolas Torre III, and Philippine Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacalinao. Yun kabibig ha. At ito na kabibig. Yung iba sabi, ito na talaga ang katapusan nila. Kung mapapatunayan na may kasalanan sila. Sabi ni Kifichu, if you're wondering what the harshest punishment the ombudsman can give to them, it's dismissal from the service, forfeiture of retirement benefits, and perpetual disqualification from ever working in government. Naku, ang bigat pala pag makita na meron talang ginawang paglabag ng ombudsman. Nakita ang paglabag ng ombudsman sa pinapatawag ng ombudsman, ay grabe, dismissal. Tapos yung mga retirement benefits hindi naman na mabibigay. Tapos binabawalan or disqualified na sila na hindi sila makakapatrabaho sa gobyerno. At posible pa silang makukulong. Nako po, mga kapipig. Paano kaya ito sasagutin nila? At ito pa mga kapipig. May pasabog na naman si BP Sara. Grabe itong si BP Sara, no? Inamin na niya kung sino ang mastermind sa pagdukot ni PRRD. Itong 5 pinatawag sa ombudsman, aamin kaya na si BBM ang mastermind sa pagdukot nila kay PRRD? Kasi sabi ni BP Sara, hindi naman itong mga taong itong pinatawag sa ombudsman, hindi naman ito a-action pag walang signal, pag walang direktiba galing sa taas. O eto kabibig ha, manood tayo mga kabibig sa isang video na kung saan, kailangan, they have to save themselves. They have to choose whether save themselves or save the president. Yun lang talaga ang kailangan gawin. Sarili nila or ang presidente. Dapat managot sa ginawang pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Sabi pa ng bise, pinayagan ni Marcos Jr. na manghimasok ang isang banyagang entidad sa soberanya ng bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. Pinaiimbisigahan ni Senator Amy Marcos sa ombudsman ang ilang opisyal ng gabinete ni Marcos Jr. Gayon din ang pambansang pulisya sa isyu ng pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa warrant ng International Criminal Court o ICC. Kabilang sa inirereklamo sina Interior Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP Chief Romel Marbel, CIDG Chief Nicolas Torre at Special Envoy Marcos Lacalinao. Pero para kay Vice President Sara Duterte, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dapat na managot sa kontrobersyal na issue ng pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign
foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. Tama naman si VP Inday, di ba? Hindi naman pwedeng kay Marvel lang to, kay Tori lang to, kay Remulla lang to, kanas kaniya lang to, na gagawin na nila ang gusto nilang gawin kasi sabi nila, may red notice daw sa Enterprise, wala naman. Di ba? Don't tell me, hindi alam ni BBM ang nangyari. Nag-speech nga si BBM after na lumipad na si Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. So alam ni BBM. At hindi yan pwedeng i-deny ni BBM kasi siya ang presidente. Diba? Sabi pa nga ni Remulla na it's a group effort. Diba? So sana hindi magbulag-bulagan ang ombudsman na ibigay ang tamang hustisya, ang totoong hustisya at hindi sila unfair na hinihingi ng maraming Pilipino para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay VP Sara, imposible raw na mangyari ang isang operasyon gaya ng rendition o pagdakip sa isang Pilipino at paglipat sa kanya sa ibang bansa kung walang direktang pahintulot mula kay Marcos Jr. Hindi naman mangyayari lahat yun kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o yung pag-kidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung walang approval ng president. Malabo na gumalaw ang mga departments ng kanya-kanya lang unless incapacitated na talaga yung president natin. So, tama. Hindi na talaga din niya alam kung ano nangyayari. Grabe sa naman, bayan. presidente walang alam. Sinabi rin ng pangalawang Pangulo na nagkakaroon na ng pattern ng kawalan ng aksyon at kaalaman mula kay Marcos Jr. tulad ng nangyaring illegal na pagkubkob sa religious compounds Tama. ng the Kingdom of Jesus Christ. Which also shows a pattern as well from previous statements of the President. Tulad na lang yung raid o occupation ng PNP sa KOJC na hindi niya alam kung ano nangyayari sa loob. Hindi nga alam may niya. iba niyang mga Talaga ba? statements na it doesn't make sense anymore. Sa huli, isang matapang na mensahe ang ipinabot ni Duterte sa kasalukuyang administrasyon na aniyay hindi nila matatakpan ang kanilang mga pagkukulang sa pamamagitan ng pag-atake sa mga hindi nila kaalyado. Hindi nila mababawi yung kakulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa at ng mga plano para sa kaunlaran ng ating bayan. Hindi nila mababawi yun by attacking their political enemies. Kasi nararamdaman ng mga tao yung gutom, yung kahirapan, at lahat na problema ng bayan. Hindi naman gusto ng mga tao na atakihin nila yung kalaban nila sa politika. Ang gusto makita ng mga tao ay development projects at kapayapaan at kaunlaran. So kahit anong atake nila sa amin, hindi pa rin mabango yung administrasyon. At hindi pa rin makikita yung sinasabi nilang bagong Pilipinas kasi hindi siya nararamdaman at makikita ng tao tayo. Correct. Tama mga kamiting. Tama ang punto ni VP Sara. Hindi talaga mararamdaman ng tao. Kasi every now and then, puro Duterte na lang ang kanilang ginigipit. Mga kaalyado ng gobyerno, ng kaalyado ni Duterte. Ito lang ba ang maging achievement ni BBM? So ito pa kabibiba, ito yung summary sa statement ni VP Sara. Makinig tayo. May video tayo dyan na kung saan pumunta yata si VP Sara sa Mindanao at nagpa-unlock ng isang interview. Okay, let's watch this video mga kabibiga. 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino Sabi galing ni yan? yung ng palas na huwag kang asal bata makasiri doon sa remarks mo na hindi mo Bata. ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino Sabi galing ni yan? Claire Castro, yung best friend mo. Sabi ko na nga, diba? Yung best friend mo, si Claire Castro. Uy, grabe naman yung reporter. Tinawag talaga ng reporter na best friend ni VP Sara si Claire Castro. Kaya talaga ha? Ganon. Ate, ikaw na.
wag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siyang gigo, Ooh. garbage. Gigo. Garbage in, garbage out. Oh, Gigo pala ang tawag doon. Gigo si Claire Castro. Garbage in, garbage out. In garbage. Tama na. Vice, tanong ko lang sa local, umaasa ba kayo sa MILF may papangalanan sila or endorse sila from PDP Laban? And nagtataka ba kayo kung hindi sila nagsasalita after PRRD na dinala sa Hague? Sino? Ang MILF. MILF? Well, katungod na no sa tanan organisasyon kung unsa ang ilahang pamulitika. Ang importante lang nagkasinabot sila sa ilahang sa sulod sa ilahang organisasyon kung asa padulong ang ilahang mga suporta. Wala ta mamugos bisan ka kinsa. Kita nagapresenta lang sa katauhan kung paunsa sila unang magpili og mga leaders base lang sa historical mistakes nato in choosing our leaders. And next is wala sila nabanggit about after your father na straight dinala sa Hague. na vote sa PDP, sa Duterte Senators. VP, according kay Congressman Adyong Salanao po, urged Vice President Sara Duterte to stop her shame campaign against administration candidate and call on a political leader to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral Ibinatan mo, Bibig Sara. election. Okay, pahiram ko sa mga public. Dara, VP. Kaya Adyong na VP. Adjong, shame campaign against the administration o called on all political leaders to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaigns. Si Adjong Manggod, produkto Manggod niya siya sa warlordism nato Warlord. sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din ha sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Rapa VP. Next. Contrary to her very outspoken nature, House Deputy Majority Leader Paula Ortega, the fifth of La Union on Monday, said impeached Vice President Sara had seemingly adopted what may be described as a deafening silence when China made illegal activities in the Philippines, Sandy Cay, which is part of the Spratly Group of Islands. South China Gusto Sea. niya ang ginaistoryahan. Ah. Kani si Kuan, isa po ni si Ortega, mura po ni siya og si Adyong. Itong si Ortega, para rin itong si Adjong. Ano bang, bakit grabing ingay nila? Sabi ni BP Sara. Ano bang sinasabi nila? Itong si Ortega, para rin itong si Adjong. Produkto sa ano Warlord. si Ortega, maupod niya siya si Adyong. Produkto sa warlordism hindi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt ko deafening silence ay wa siya katungod mo abli sa iyang Well, Ortega at Adjong, wala kayong karapatan para bumuka yung bibig mo at magsalita kayo hinggil kay VP Sara. Oh, burn. Where does her loyalty really lie? China or Philippines? From my perspective, it seems she knows nothing in campaign but to engage in political mudslinging. Hit PBBM administration allies with China as her stone-etched template, accused Duterte. So, Kay Ortega. hindi pa obvious nga naako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. Nako, Adjong at Ortega, sabi ni VP Sara, hindi ba obvious nandito ako sa Pilipinas para mangampanya para sa ating mga kandidato? Tapos sinasabi niyo ako, pro-China? My God, ano ba ang pro-China sa inyo? So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. She's been going around hitting almost everybody, but never China. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri. Of course, bakit ko aatakihin ang China sa ating kampanya? Kasali ba sila? Oh. Sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan
ng pagtutupad ng mga pangako, sama na sa 20 ang bugas. And finally, sa pangalan na niya? Adjun. Ortega. Ang pangalan. Ayaw, don't change the topic, boy. The topic is Don't change the, promises don't change the topic, boy. Oh, Bibi Sara yan. made and broken again and again. Last question. Napabibi. Ngayon ka bahapon. I-repeat lang na mo nga. Dapat managot ang Pangulo sa kay Digong pagkidnap. Yes! Dapat. Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte, diri sa ato ang nasod kung wala to'y approval sa Presidente. Yes, dapat managot si BBM. Kasi first, hindi mayayari yung pagkidnap ni PRRD kung walang basbas kay BBM. Dili na makalihok tanan dili na mo stand down ang AFP, dili na mo lihok ang PNP. Hindi gagalaw ang AFP and PNP kung walang basbas. Walay go signal Go sa ilang signal, mga secretaries. Kung wala, di ba yan masyadong malapit? Hindi naman. Wapa kay kadra video. Yan. Tama, lapit. Kanang di na makalihok ang PNP, dili na makalihok ang AFP kung wala na approval sa ilang secretaries. And walay secretary nga mulihok kung walay approval sa Presidente. Yung PNP and AFP hindi makagalaw kung walang approval from their secretaries. Yung mga secretaries naman, hindi yan gagalaw pag walang approval at walang basbas sa presidente. And yes, Slash. dapat siya managot. Kasi that is an impeachable offense. Ooh, It's a impeachable. culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC and walay jurisdiction ang ICC para mubuhat ang investigasyon kay President Rodrigo Duterte o Vicente Quezon. So yes. Last question. Yeah. Nakalimutan ko tayo sa Visayas at Mindanao, in Manila. So ano yung mga common na hinaing ng mga mamamayan na i-address ng Duterte and Senator candidates given a chance in the Senate? Yes, ma'am. Ang kanila is kung ano yung nasimulan ni Pangulong Duterte. Wow, good. PRD promised build the big ticket infrastructure projects. PRD promised peace and order sa ating bayan. And naturally, when there is peace and order, development o kalambuan, kaunlaran ay sumusunod din. Mag-attempt po tayo sa iba pang remaining That's- PDP rallies po with Kitty Duterte. Hindi ko pa, wala pa ako schedule pagkatapos nito, ma'am. Kasi ito pa lang yung katapusan ng schedule namin mula Visayas, mula Leyte, papuntang North Cotabato. So, schedule pa kami ng aming mga gagawin sa May 7, May 8, May 9, at May 10. Thank you. So yun kabibig ha, grabe no. Ibang araw-araw may banat si BP Sara. Araw-araw may pasabog siyang revelasyon sa ating lahat. So, tukoy na natin kung sino ang mastermind. Obviously, pero hinihintay na talaga natin na may magsalita na si BBM ang mastermind. BP Sara mention it. Diba kabibig? So lang kabibig ang ating ladies lebag-lebag for the day. Ano kaya mangyayari kina Torre, Marber, Remulla, Nascania? Binibigyan sila ng 10 araw sa ombudsman para sagutin yung mga criminal cases and administrative cases na isinampa ni Senator Amy Marcos. Pero bravo kay Senator Amy Marcos. Talagang merong produkto ang kanyang Senate hearing. Hindi katulad ng iba dyan. May mga pa Senate hearing, may mga pa Congress hearing, pero walang produkto ito. Ito may produkto at kitang-kita talaga at agad-agad umaksyon ang ombudsman. So, maghintay tayo sa mga updates kabibig kung saan ito patutungo at kung sasagutin ba ni na Torre, ni na Marabel, ng Remulla Brothers at Lascania yung
ng ombudsman, mga kabibig. So yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!